At sa mga oras pong ito'y makakasama po natin si Attorney Nery Colmenares. Siya po ang chair o chairman po ng Bayan Muna. Magandang hapon po, Attorney Colmenares. Maya-maya balik natin sa linya si Attorney Colmenares. Samantala mga kasama, i-follow nyo po kami sa aming Facebook account, sa YouTube, sa TikTok, sa X, Twitter at Instagram. Hanapin lamang ang DZXL News. Mga kasama, nandiyan na po sa linya si Attorney Nery Colmenares. Siya po ang Bayan Muna Chair. Magandang hapon po, Attorney. Ito po si Radyoman Alex. Hello, good afternoon. Si Alex to. Good yes po, sir. Din sa inyong mga listeners and viewers ngayon. Yes, good afternoon. Kumusta po kayo, Attorney? Mabuti naman. Siyempre, daming issue ngayon. So, mga kaso, like katulad itong PhilHealth. At siyempre, yung issue ng corruption ngayon. So, talagang busy ng konti dahil doon sa mga issue na yan. Yes sir, inahin ko na po itong inihaing motion po ng Bayan Muna na resolbahin po to resolve ito pong yung systemic reform po sa budget process para po maging transparent. Ano po yung nilalaman po nito na motion po itong attorney? Yes. Well, ang petitions kasi namin, yung petition ng at least ng Bayan Muna, hindi lang kami na humingi sa Korte Suprema na ibalik ang pondo, yung 89 billion sa PhilHealth. Kundi hiningi namin na may decision dapat ang Korte Suprema para rendahan itong BICAM na madaming mga insertions at mga milagrong na ilagay sa budget natin. At rendahan din siyempre itong ginagawang Presidential Certification of Urgency. Kasi pag nagsicertify ang presidente ng isang bill na urgent, katulad ng budget, hindi nakikilatis yan kasi minamadali na yan at urgent daw, sabi ng presidente. So dapat ipagbawal yun kasi kung wala namang emergency, dapat hindi i-certify. No? At humingi kami siyempre sa Korte Suprema na ang reforma ay sistema. Lahat naman tayo kinikilala na ang corruption dito sa Pilipinas ay systemic. Therefore, ang solusyon systemic, yes. Hindi pwedeng lang. Alam mo, Alex, nag-file kami noong 2013, 2014, nanalo kami sa Korte Suprema. Opo. Yung dun sa kaso ng Araulio at Belgica na kung saan dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung PDAF. Nanalo naman kami doon. May nakakulong na ilang senador. Tapos may nakasuhan. Tapos may pangakong reforma. Huminto kami noon lahat. Parang hindi na namin tinuloy ang protesta kasi nanalo. Tapos may may nakulong na. Pero hindi pala ganun Hanggat hindi mo na bago ang sistema ng korupsyon, may pinakulong ka lang dyan na 3 o kahit 10 tuloy pa rin pala. Tuloy pa rin yung korupsyon na yun. So ang hiningi namin sa Korte Suprema, ang kasong ito ay paraan para magdesisyon sila na tumulong doon sa pagbuwag ng sistema ng korupsyon sa Pilipinas. Yes sir, dahil nabanggit nyo nga po na lumalala po yung korupsyon sa bansa and ito pong meron din po tayong mga hearing patungkol po dun sa flood control projects anomaly. Ano pong masasabi nyo rito at medyo matagal-tagal din po ang proseso? Yes. Sa tingin nyo po kaya magkakaroon po ba o merong mapapanagot dito po sa anomalyang ito o saan po tutungo itong investigasyon? Well, ang Senate hearing parang nahinto Nung nawala si Senator Ping Lacson, parang wala na kaming masyadong... Pero magbabalik daw po, attorney. Yun ang nabalita ko rin kanina. Pero pangalawa, itong ICI naman, itong Independent Commission, alam mo, marami ng tao lang tiwala dyan kasi napakasikreto ng kanilang investigasyon Ano bang problema dyan na sinisikreto yan pera ng taong bayan yung nawaldas dyan. Bakit hindi naman ipaalam sa pero tao, attorney, sa media? kanina po, diba? nagkakaroon po kasi ngayon ng Senate hearing at nabanggit po ng ICI na by next week daw po sisimula na po nila yung public live streaming ng kanilang proceedings. Buti naman at matagal na yung hinihingi sa kanila tahimik sila. Pero gayon pa man, ito Alexa,
Kung pansinin mo sa Yes, Senate sir. hearing, dalawa ang major statements ng DPWH doon. Yung una, sabi ni Bryce Hernandez, hindi lang ito flood control. Ang mga irregularidad at korupsyon ay nangyari sa mga kalsada, sa mga school buildings. Kaya ang aming hinihingi sa mga nag-iimbestiga ngayon, ICI man kayo o Senado man kayo, i-expand nyo na ang hearings na hindi lang sa flood control, kundi imbestigahan na rin ang lahat ng projects, yung school buildings, kalsada. Opo. At alam mo, itong isang dinidemand ng bayan muna, imbestigahan itong mga slope protection projects. Parang flood control yan eh. Ako, ang tingin namin dyan, grabe rin ang korupsyon dyan sa flood, sa slope protection. Yung mga nilalagay nila sa gilid ng bundok o ng, di ba, may Kayo po, mga ano opo. sila dyan na parang kunyari laban daw sa landslide, pero landslide pa rin ng landslide. Ay mahirap i-audit yan, kaya tingin ko ang daming corruption dyan. That's the first, no? I-expand ang investigation not only in flood control projects but other projects as well, katulad ng kalsada at yung slope protection at mga buildings na pinatayo ng mga pork barrel ng mga kongresista, senador, and even the executive. Pangalawa, ang sabi naman ni Cabral doon sa Senate hearing, 50% ng allocable fund ng national budget ay pinasukan ng insertions. Pag sinabing 50% ng allocable funds ng national budget, ibig sabihin, buong bansa ito, national budget to. Kaya ang hinihingi namin sa nag-iimbestiga, ICI man yan o Senado, i-expand nyo na ngayon yan ang investigasyon to include all projects from Luzon, Visayas, Mindanao, beyond Bulacan, beyond Mindoro at iba pang mga piling probinsya. Dapat buo na lahat ng distrito ng kung sinong kongresista, pati mga proyekto ng party list. At lahat ng senador, kayo sa Senado, nag-iimbestiga kayo, imbestigahan niyo mga projects diyan lahat na pinasukan niyo sa buong bansa at hindi lang sa pipiling probinsya. So, hindi dapat selective lang. Yes. Hindi dapat yung Bulacan, Mindoro, lahat na para naman tapusin natin tong skandalo na to. Para naman ang tao ay makita na medyo nagkakaroon naman ng konting liwanag dito sa madilim na issue ng korupsyon. Opo. And sir, reaction lamang po dito po sa, kayo po ba isang ayon po na maging transparent po, magkaroon ng transparency sa SALN po ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno? Yes. In fact, ang sabi namin ng Bayan Muna doon sa aming motion kanina, hindi lang ito budgetary process. Ibig sabihin, reformahin yung budget at tanggalin yung tanggalan ng poder ang BICAM. Kung ang BICAM ay mag-meeting, dapat may transcript, dapat may live stream, dapat hindi nag-meet ang BICAM sa mga pribadong mga mamahaling hotel katulad ng Shangri-La Hotel, dapat sa government offices. May mga budgetary dyan na mga dapat pag na-approve ng third reading yung budget, wala nang makikialam dyan na small committee na palitan nyo pa yan, na-approve na yan ng third reading sa Kongreso, tapos na yan, wala nang insertions yan. Yun ang mga budgetary reforms. Pero other than that, hindi naman masugpo ang korupsyon na budget lang ang reformahin mo. Yes. Dapat may mga political and economic reforms, katulad ng pagpasa ng Anti-Dynasty Law, pagpasa ng FOI, Freedom of Information Act, para ma-access natin ang dokumento at lahat na including SALN. Yes, sir. Hindi pwedeng itago ang SALN. Ano ba ang problema ng mga public officials sa SALN nila? Kung mayaman ka o di mayaman ka, ano bang ikakahiya mo doon, di ba? Kung Baka mahirap ka nasobrahan sa naman, yaman, attorney. Correct. Kung mahirap ka, di mahirap ka, anong masama doon? Ang ayaw lang ng taong bayan, itago mo yung SALN mo. Anong dahilan? Bakit ayaw mo itago? Bakit ayaw mo ipakita? Pati kung ngayon pala, huwag ka nang tumakbo sa eleksyon. Huwag ka nang maging public official, di ba? Yun ang batas yan pati. Nasa Ombudsman Act yan na ang SALN accessible sa public. Yes, sir. Kaya nga sabi ko, pangatlo, linisin ang mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang mga government bodies. Maliban sa DPWH, DepEd, yung mga corrupt na mga agencies, linisin din yung COA, Commission on Audit. Linisin yan. Hindi naman papasa ang mga project na yan pag walang basbas ng mga
taga-COA yan eh. Yung DBM na yan, namumuro na yan. Department of Budget Management, ilang beses na yan, noon pa yan hanggang ngayon. Hindi naman yan ma-approve yung mga bilyon-bilyon na yan na mga pondo kung walang partisipasyon ng DBM. Ombudsman linisin yan. Anong klaseng ombudsman meron tayo? Yun dapat na nagbabantay ng pondo natin. Tapos ngayon, ang ombudsman pa ang nagsabi na dati na yung SALN hindi pwedeng makita. Anong klaseng ombudsman ka? Di ba? Dapat ang ombudsman, ang statement ng ombudsman, dapat ipakita ang SALN para matulungan ng ombudsman na hanapin yung mga may unexplained wealth. Di ba? Yes, sir. Baliktad yung ombudsman natin. Kaya warning sa ombudsman na susunod kung sino man yan. Huwag nyo nang ulitin yung sinabi ni Martires 7 years. dati. Ha? 7 years ang ombudsman sa posisyon. Correct. Huwag nyo nang ulitin yung ombudsman na dati ni Hani Ho. Parang wala tayong narinig doon na mga kinasuhan eh. Kaya, huwag nyo nang gayahin yung si Martires ng SALN itago. Huwag yun. Talagang hahabulin kayo ng taong bayan pag anong tipo na style nyo. Kaya naman, antakin mo, kung pinayagan lang ng ombudsman ang SALN di makikita naman siguro yung 500 million pesos na wini-withdraw mo sa bangko. Di ba? Ito naman, isa pa to, itong AMLAC na to. Ang mga hinahabol ng AMLAC na yan, mga NGO, mga aktivista, mga bank accounts ng mga people's organization, ay yung mga big time na mga kontraktor at mga politiko, hindi man lang hinahabol. Anong klaseng AMLAC ka, di ba? Kaya kami, galit na yung tao dito. Hindi na pwedeng palusot-lusot dito. Opo. Dapat may total comprehensive reform ito na hindi tayo titigil sa pagpuprotesta hanggat hindi nagkaroon ng systemic reforms. Ang ibig lang namin sabihin sa bayan muna, tama naman talaga na manawagan tayong ikulong lahat ng kurakot. Walang problema yan. Ikulong lahat ng kurakot. Pero kahit na ikulong ang lahat ng kurakot, hindi pa rin tayo dapat huminto sa pagprotesta at paglabas ng ating hinaing hanggat hindi mapasa yung anti-dynasty law, hanggat hindi maamyendahan yung party list law. Para tanggalin na yung mga mayayaman dyan sa party list, yung mga dynasty dyan sa party list. Hindi tayo hihinto sa protesta hanggat hindi pumasa yung tunay na Freedom of Information Law. At hanggat hindi nalinis yung buong DBM, COA, etc. Yun yung issue ngayon eh. Kasi kung lulubay tayo just because may kinasuhan na, di balik tayo sa Napoles, sa nangyari nung Napoles na ipanalo na nga isang kaso sa Korte Suprema, may nakulong na ng 3 senador, pero wala namang nangyari. Kasi ang sistema ng korupsyon hindi nabuwag ng pagkulong ng 3 senador. So yun yung mensahe ng bayan muna doon sa Korte Suprema when we filed the motion na sana ang Korte Suprema tumulong sa systemic reforms ng good governance dito sa bansa natin. Yes, thank you so much. With that po, marami pong salamat, Attorney Nery Colmenares, ang Bayan Muna Chairman. Magandang hapon and God bless po. Magandang hapon, God bless. Thank you.